tao dito, hindi sila normal. Ano? Basta umalis na tayo. Pupunta pala kayo sa mga ganitong lugar. Mag-iingat ka ha. Marami aswang dito. Hoy aswang! Ginusto yan ng anak mo! Walang nakiusap sa kanya! Siya yung nagpakaawa na pagbigyan! Mahirap talagang pigilan kapag puso na ang nagdedesisyon. Kahit na ang utak ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng katawan ng tao. Kung mahina ito sa pagkontrol, tatalunin talaga ito ng puso. Magandang araw pala sa lahat ng nayanggaw at nagpayanggaw sa channel na ito. Lalong-lalo na sa inyo Miss Clar at Sir Jay. Ang rason kung bakit ko nasabi ang mga salitang yan. Dahil ang babaeng minahal ko, isang madre. Isasalaysay ko po sa inyo ang aking kwento upang lubos ninyong maunawaan. Ako nga po pala si Dave. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Dave, habulin mo ako papunta dun ha. Ano? Doon? Malalim yung tubig doon, Maribel eh. Hindi pwede doon. Gusto ko kasi dun eh. Sige na, habulin mo na ako. Uy, Maribel! Saan pumunta? Baka mamaya malunod tayo dyan, uy! Ala, tumalon nga siya. Ay, naku. Makatalon na nga lang din. Maribel! Uy! Hintayin mo ako! Sabi ko nga, di ba habulin mo ako? Bakit naman kita hihintayin? Malalim kasi dyan. Halika na! Dave! Dave, tulungan mo ako! Hindi na ako makalangoy! Oh, di ba? Sabi ko na sa iyo eh. Delikado dyan. Aray ko, Dave, tulungan mo ako! Diyan ako! Diyan ako, Maribel! Huwag ka magpailalim, Maribel! Maribel? Nasaan ka na, Maribel? Hoy! Hindi kita makita! Sumagot ka! Sumisid ako sa ilalim ng tubig pero hindi ko siya makita. Kinabahan ako noon at ginawa ang lahat para mahanap siya. Nang ilang beses na akong sumisid at wala pa rin talaga ay doon ako umiyak. Bumalik ako sa pampang noon at paulit-ulit siyang tinatawag. Maribel! Maribel, nasaan ka na? Sumagot ka kung narinig mo ko. Huwag mo naman ako takutin, oh. Maribel! Dave, tulungan mo ako! Maribel? Uy! Nasaan ka, Maribel? Ang boses niya noon ay naririnig ko sa malayo. Wala sa ilog na kinaroroonan ko. Nasa bandang likuran ko siya at paakyat kung saan naroon ang balon namin. Nagtaka ako sa nangyari at pinuntahan na rin siya noon. At yun nga, nadatnan ko siyang umaahon sa balon na panay ang ubo. Ano ba kasing nangyari, Dave? Bakit ba ako nandito? Nandun lang ako sa ilog kanina, di ba? Oo nga eh. Ano ba kasi nangyari? Halika, tutulungan kita. Dave, umuwi na tayo. Natatakot na ako eh. O sige, kahit ako natatakot na rin ako eh. Isang katakatakang pangyayari ang nangyari sa kanya noon. Nang umuwi kami, agad naming sinabi sa kanyang lola ang nangyari. Ang lola na yon ay hindi niya totoong lola. Bale, ampun lang kasi si Maribel at walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Basta't ang kwento lang din noon, nakita lang din siya ng lola niya sa ilog. Pero ilog yon sa dati nilang lugar. Anong sabi mo? Nalunod ka sa ilog at lumusot ka sa balon. Papaano namang nangyari yon ay ang balon ay malayo sa ilog? Hindi ko rin po alam, lola eh. Sa ilog nga po ako naghanap sa kanya eh. Tapos nakita ko na siya, nandun na siya sa balon. Bakit po ganun, lola? Ay nako, halika nga dito.
Patingin nga ako kung may galos ka ba. Anong nararamdaman mo, ha, Maribel? Kinakabahan lang po ko, Lola. Pero wala naman po kong sugat. Simula ngayon, huwag ka nang maliligo sa ilog. Ikaw rin, Dave. Dahil hindi ninyo alam, may mga aswang nang nagmamasid sa inyo. At ang nangyaring ito kay Maribel, aswang ang may kagagawan niyan. Mabuti na lang nakaligtas ka pa. Sa susunod, ha, walang maliligo sa ilog. Opo, Lola. Malapit lang ang bahay nila Maribel sa amin. May dadaanan lang akong pilapil ng palayan at kawayan na butong papunta sa amin. Hindi naman ako matatakoting bata, kaya nakakauwi pa ako ng mag-isa sa amin. Tapos pagkarating ko roon, may mga taong nadatna namin sa bahay at sinasabing umalis na raw kami. Lahat daw ng taong nakatira sa lugar na yon umalis na dahil gagamitin na daw ng may-ari ang lupa. Tay, saan po tayo pupunta? Hindi ko alam, anak. Bahala na. Sila Maribel ba? Lumabas na. Lumabas na po siguro yun. Baka nga po nasa daan na po sila eh. Ang sasama ng mga ugali ng mga tao, Tay. Pinalayas tayo sa bahay natin. Hindi kasi atin yung lupa na yon. Kaya wala tayong magagawa. Hayaan mo na yon. Umalis na lang tayo. Dala naman natin yung mga gamit natin eh. Umalis nga kami sa lugar na yon tapos nagkita kami nila Maribel sa labasan. Tulad namin ay pasan-pasan din nila ang iba nilang gamit. Naglakad lang kami noon hanggang sa kung saan man kami mapadpad. Sinundan nga namin ang ilog noon hanggang sa nakakita kami ng kubo. At doon kami na malaging 4. Hindi maganda ang pinagdaanan namin ni Maribel nung bata pa kami. Dahil nung gabi pang yon, inapoy siya ng lagnat at ginawa naman ng lola niya lahat para magamot siya. Mabuti na lang kinabukasan, gumaling na siya at nakapagpatuloy kami sa paglalakad. Dave, siguro masarap manirahan dyan kasi tingnan mo, maraming bata, tapos marami tayong makakalaro. Oo nga eh. Tay, pwede po ba tayo dun? Hindi ko alam, anak eh. Tara, subukan natin magtanong. Teka. Alam ko ang barangay na ito. Sandali lang at ako nang makikipag-usap sa kapitan. Maliit lang naman ang barangay na yon pero maraming bata. Tulad ng sabi ni Lola Purita ay kinausap nga niya ang kapitan roon. Tapos bumalik siyang masaya at sinabing pwede kaming magtayo ng bahay sa lugar na yon. Tulad ng inaasahan, pinagamit sa amin ng kapitan roon ng maliit na kubo. Doon kaming 4 nagsiksikan. Yun nga lang, hindi namin inasahan ni Maribel na ang pagiging walang-wala namin ang magiging dahilan para ayawan kami ng mga bata roon. Bagong sapatos lang naman at bagong damit ang nakita ko noon dun sa mga batang yon. Ang tingin ko na agad doon mayaman. Kasi nga, mahirap lang kami. Tay, ang tagal naman magkalaman ng kamote natin. Gusto ko na ibenta para marami na tayong pera. Ay nako, matagal talaga yan kasi kahapon mo lang yan itinanim eh. Baka akala niya'y kinabukasan, may laman na agad. Ay, naku mga bata nga naman. Lola, maganda na po ba ako? Ano na naman bang ginawa mo sa kumot natin, Maribel? Bakit naman nagkaganyan? Nakita ko po kasi kanina yung mga babae na matataas sa simbahan eh. May ganito po sila sa ulo. Ang gaganda nga pong tingnan eh. Abay, ikaw na bata ka eh. Balak mo bang magmadre? Madre po ba yung tawag sa kanila, Lola? Aba, oo. Sila yung mga alagad ni Papa Jesus. Talaga po? Gusto ko rin pong maging ganun, Lola. Ay, nako. Kapag gusto mong magmadre, hindi ka makakapag-asawa. Ibig sabihin nun, tatanda kang dalaga.
Ayos lang po yan, Lola. Gusto ko po talagang magmadre eh. Dave, may lalaki din ako nakita kanina doon sa maliit na simbahan. Ang gwapo rin niyang tingnan. Gusto mo rin daw maging ganon? Pari yun eh. Pero ayoko magganon. Kasi magsusot ka ng bestida. Mas gusto ko yung nagpapalipad ng eroplano kasi malapit sila sa langit. Ang taas naman ng pangarap mo, anak. Pero gusto ko yan. Maganda yan, Dave, ba? Nangangarap ka ng mataas. Hindi ko pa alam nun kung anong tawag sa taong nagmamaneho ng eroplano. Masyado kasing limitado lang ang alam namin ng mga bata kami. Lalo na't malayo kami sa ibang bata. Nasa pinakalikod pa ang tirahan namin noon. At ang pangkabuhayan namin, pagtatanim lang ng mga gulay sa bakuran. Sa harap naman namin andun nga ang plaza at may mga tindahan. Pero tamang tingin lang kami noon sa barangay. Pagkalipas ng 1 taon, nakasanayan na rin namin ang lugar. Nagsimula na rin kaming mag-aral noon ni Maribel at hindi rin maganda ang trato ng ibang bata sa amin roon. Hindi rin pala maganda yung mga ibang bata dito sa paligid, no, Dave? Oo, akala ko nga masaya kapag ibang bata yung kasama eh. Yun pala, tayo lang dito ulit. Dapat talaga pinapagalitan sila ni Papa Jesus eh. Hindi naman nagpapakita yun eh. Lagi kasi silang pasaway. Nangaaway kasi hindi sila natatakot. Basta paglaki ko, magmamadre talaga ako tapos ako yung sasaway sa kanila. Nung panahong yon ay wala pa sa akin ang pangarap niya. Para sa akin noon, nangangarap lang siya at normal lang yon. Suportado pa nga ako bilang kaibigan niya. Akala namin, ang buhay namin ay simpleng ganun lang. Hindi pa kasi namin naiintindihan na may mga pagsubok pa kaming dapat pagdaanan sa hinaharap. Isa na doon ay nang biglang may nanguha ng mga bata sa labas ng eskwelahan noon. 6 kaming bata ang nakuha nila at sinakay sa isang van. Iyakan kami noon habang pinagtatawanan kami ng mga taong kumuha sa amin. Dave, ano nang gagawin natin ito? Hindi ko alam, Maribel eh. Gusto ko na umuwi sa atin. Ako din, Dave. Dinala kami noon sa malayong lugar tapos pwersahan kami noon na pinapasakay sa barko. Nang makatawid ang barko na yon, doon ko nasilayan ang lugar na hindi ko pa nakikita. Para sa akin, masyadong malaki ang lugar at kakaiba. Maraming tao doon at mga sasakyan. At imbis na pumalag noon, mas namangha pa kami sa paligid. Wow, Dave! Ang ganda pala dito, no? Tapos malapit pa sa dagat. Tingnan mo. Oo nga eh. Ang kaso, malayo tayo kila tatay. Basta, kapag hindi na nakatingin sa atin yung mga tao, tatakbo tayo, ha? Yun nga din yung plano ko eh. Tulad ng napag-usapan namin, bago kami isakay ulit sa isa pang sasakyan ay tumakbo na kami. Nakasuot pa kami noon ng uniforme na pang-eskwelahan. Nakita agad kami ng isang lalaki kaya lumapit kami sa isa pang gwardya at sinumbong ang taong naghahabol sa amin. Pero tumakbo ito pabalik at hinabol din ng iba pang gwardya dahil sabi namin ay may mga bata pa silang kinuha. Maribel, eto na oh, nakawala na tayo. Pero anong gagawin natin? Hindi tayo makakauwi sa atin. Paano kaya kung languyin natin yung dagat? Makakarating kaya agad tayo doon? Hindi ko nga alam eh. Parang masyado nang malayo yung narating natin. Baka nga pag sumakay tayo pabalik, may bayad na yun. Pero syempre ang kagustuhan naming umuwi ay hindi nangyari. Dinala kami ng mga tao sa lugar kung saan ang sabi nila matutulungan kami. Sumama naman kami at hinayaan silang magplano para sa amin. Nanghihingi pa sila ng contact number noon ng mga magulang namin, pero wala naman kaming maibigay. Kinuha rin nila noon ang pangalan ng aming eskwelahan,
Pero hindi na namin alam ang naging resulta nun. Dahil ang bagsak naming magkaibigan sa bahay ampunan. Parang okay din naman tayo dito, Dave. Mas maganda yung tirahan natin. Kaya lang, sana nandito rin sina Lola, no? Kapag dito tayo, mas masarap yung buhay natin. Tapos ang sarap din ng mga pagkain. Ang kaso nun, nag-aalala sila tatay sa atin, Maribel. Baka umiyak na sila pareho dun. Kaya lang, wala naman tayong magagawa eh. Pero Dave, tingnan mo oh. Ang daming madre dito, no? Oo nga, ang dami. Tsaka yung mga bata, mukhang mababait din. Akala ko nga pareho sila nung mga bata sa eskwelahan natin. Buti na lang hindi pala. Doon kami sa lugar na yun mismo lumaki noon. Kaya talagang hindi nawala sa pangarap ni Maribel ang magmadre. Nasa edad akong 10 nang may kumuha sa akin. Kaya nagkaroon ako ng magulang na may kaya sa buhay. Isa siyang babae na gusto lang ng anak. Pero nang humantong ako sa high school noon, nagkasakit naman siya. Kinuha siya sa akin saktong natapos ang graduation ko sa sekundarya at pinanood niya lang ako. Uy Dave, grabe mugtong-mugto naman yung mga mata mo dyan. Kumain ka na ba? Maribel, sa totoo lang, di ako sanay nang wala si mama. Ay nako, wala na naman akong ina. Tapos sila tatay at lola mo, wala pa akong balita sa kanila. Hayaan mo, mahahanap rin natin sila. Sana nga magkita-kita na tayong 4 eh. Namimiss ko na rin sila eh. Ikaw, di ka na talaga nakalis dito ah. Magiging ganap na madre na ako, Dave. Kaya wala na akong ibang pag-asa na mahanap pa si Lola. Ikaw na lang. Talagang hindi nagbago ang pangarap niyang yon. Ako naman, bawat bisita ko sa kanya ay hinaharap ko siya bilang kaibigan. At hindi babaeng minamahal. Simula kasi talaga nang mapagtanto ko sa sarili ko noon na minamahal ko na siya. Kahit anong gawin kong pagbaliwala sa pakiramdam na yon, sobrang hirap talaga. Nang mailibing na ang inang nag-aruga sa akin, bumalik ako sa lugar kung saan kami nakatira noon. Ilang beses na akong bumalik doon at ibang bahay na ang nakatayo doon. Mas malaki at sementado na. Marami na ring tao ang naninirahan roon at karamihan sa dati ay wala na. Pero ang mga batang kasing edad namin noon, nandun pa rin ang iba ngayon. Dave? Uy, bumalik ka. Kasi nagbabaka sakali ako na bumalik dito sila tatay. Naku, malabo na yan, Dave. Kasi ilang taon na Huli mong punta dito, medyo totoy pa tayo. At mula nun, wala pa rin baka sa kanila. Kahit na siguro. Malay natin, sa taong to, babalik sila. At nakausap ko na rin yung kapitan dito. Ayos naman sa kanya na magtagal ako dito. Umayag siya? Yang sabi ko kasi, dito na ulit ako maninirahan. Iniwan mo lang si Maribel doon? Maayos na kasi yung buhay ni Maribel sa kumbento Siguro kahit kailan ko siya balikan doon, Maribel pa rin yung dadatnan ko. Sila tatay at lola niya, yun yung gusto ko talaga mahanap Hindi ko alam kung saan ko sila hahalughugin. Tsaka nun kasi, hindi ako nakatutok sa paghahanap. Pero ngayon, ito na yung pagsisimula ko. Ito na yung panahon na araw-araw ko silang hahanapin. Tsaka, hindi ko pa kasi napupuntahan yung dating lugar namin. Ay naku, ikaw nang bahala. Doon ko na lang sa bahay. Kami lang naman ni nanay ang nandun Talaga ba, Jomar? Okay lang sa inyo yun? Oo nga. Pwede ka doon sa bahay namin. Dalaw tayo sa kwarto ko. Walang problema yun. Isa si Jomar sa mga batang nang bubuli sa amin noon. Pero dahil lumipas na ang panahon, alam na namin pareho ang tama at mali. Sa muli naming pagkikita noon ay naging magkaibigan na kami. At bawat punta ko sa lugar na yon, siya ang mas madalas kong kasama. At yung nakaraan talaga, hindi na namin yon binalikan pa.
Talagang tinuloy na lang ni Maribel yung pagmamadre niya, no? Alam mo naman yun. Mula pagkabata pa, yun talaga yung gusto niya. Di nasaktan ka naman yun. Isa ba yun sa rason kaya gusto mo magtagal dito? Tama na siguro yun. Para matanggap ko. Nasabi mo naman ba yun sa kanya? Para saan pa? Para ba konsensya siya? Ayokong mahaluan ng konsensya yung pagmamahal niya sa pangarap niya. Hahayaan ko siyang tuparin yun. Tsaka isa pa, malinis naman yung hangarin niya eh. Tsaka makadiyos siyang babae. Ayokong agawin siya sa nagbigay ng buhay sa atin. Ay naku, subukan mo na lang kaya tumingin sa iba, no? Mahirap yan, pre. Paano mo naman nasabi? Di mo pa naman nasusubukan, ah. Paano ba? Ano bang gagawin? Di makapagrelasyon ka. Kahit wala ka nararamdaman sa una, malay mo kapag kasama mo na yung babae, matutunan mo mahalin yun. Makakalimutan mo rin yung si Maribel. Kasi pre, alam mo na, magmamadre yun eh. Masasaktan at masasaktan ka niyan. Dapat turuan mo yung sarili mo na tumingin sa iba. Saka na siguro yan. May paraan pa naman para makalimot eh. Yun ba yung sinasabi mo na hanapin yung lola niya at tatay mo? Ginagawa mo yan hindi lang para sa iyo eh, kundi para sa kanya din. At dahil dyan, mas lalo mo siya maiisip. Doon nga ako nanatili kila Jomar. Para naman hindi magsawa ang mga tao sa bahay na yon. Nag-provide rin ako ng mga kailangan sa pang-araw-araw. Medyo maputak ang nanay niya kaya sa kusina kumikilos rin ako. Pero siguro ganun talaga. Mahirap ang makitira kaya ang ginawa ko naman noon, naging malapit sa kapitan. Sa loob ng 3 buwan pa lang na pananatili ko roon, wala pang usad ang mga plano ko sa buhay. 3 buwan na rin kasi akong namroblema sa tirahan. Mabuti na lang may bahay roon na binibenta sa maliit na halaga lang dahil aalis na daw yung may-ari. Maliit na bahay lang yon at ang kailangan lang ng may-ari ay perang magagamit patungo sa uuwian niya. Dahil may naiwan din sa akin na mana ang mama kong nag-ampon sa akin, may nagamit naman akong pera pambili noon. Ubo, ayos tong bahay mo. Malayong-malaya ka dito. Sarado pa yung lahat. Sigurado may palangga ka dito sa aswang. Oo. Dati nung bata kami, hanggang pangarap lang kami dito. Pero ngayon, ang dali na lang bilihin. Iba talaga kapag may laman yung bulsa, no? Pasensya ka na kay nanay, ah. Masyadong maputok. Naku, hindi. Hayaan mo na. Naiintindihan ko naman siya. Isa pa, kapag may nakikitira sa bahay mo, yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa. Kaya sakto na ako dito, pre. Jomar, salamat sa tulong mo, ha. Naku, wala yun. O ngayon, may bahay ka na. Kahit umuwi ka na ng gabi, wala na magagalit sa'yo. Oo, makakapagsimula na ako. Tulad nga ng sabi ko ay nagsimula akong maghanap noon. Pumunta ako sa bawat barangay. Na kunwari gumagala lang pero ang totoo, hinahanap ko lang ang tatay ko. Pero tila napuntahan ko na lahat ng barangay sa bayan na yon at hindi ko talaga sila mahanap. 1 taon ang nakalipas. Wala pa ring resulta ang paghahanap ko. Lumipat rin ako ng bayan noon at talagang hindi ko na sila mahanap pa. Bumalik ako ng Maynila noon at binisita si Maribel sa kumbento. Pero hindi ko na siya nakaharap noon. 1 araw lang kasi ako doon. At pagpunta ko, wala siya kaya hindi ko na rin hinintay at umalis na lang ulit ako. Wala na rin kasi akong kontak nun sa kanya dahil sinadya ko ring huwag makipagkomunika. Oh, ano? Kumusta yung pagbisita mo kay Maribel? Madre na siya, no? Hindi kami nagkita, pre. Kinapos na kasi ako sa oras eh. Kaya hindi ko na siya nahintay. Takot ka lang siguro na makita siyang madre kaya ka umalis eh. Aminin mo. Nako. Oo na. Alam mo, pre, pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh. Sabing tumingin ka na nga sa iba at subukan mo na lang.
Yung paghanap pa rin sa mahirap hanapin kasi yung inaatupag mo eh. Pre, sa tingin mo, susuko na ba talaga ako? May tanong lang ako, pre. Huwag ka magagalit Ito naman baka lang naman. Ganun ba? Parang ganun. Bakit? Ano ba yan? Paano kung hindi mo mahanap yung tatay mo? Kasi... na siya. Anong... Ano mo na ibig ko sabihin? Mamaya, kapag inulit ko, masapak mo pa ako bigla Masakit yan. Bakit mo naman naisip yan? Ganito Kung talagang buhay pa sila o nasa maayos silang kalagayan ngayon, iisipin din ng tatay mo na malaki ka na. May trabaho at babalik ka sa lugar na to. Pre, nakalimutan mo ba kung paano kami nawala? Dinukot kami. At hindi alam ng tatay ko na nakatakas kami. Paano kung hindi siya bumalik sa lugar na to kasi akala niya patay na ako at ayaw niya maalala yun? Kung sa bagay, pwede rin yun. Ay naku, inasan na ba kasi yung tatay mo, no? Kasi naawa ako sa'yo Hayaan mo, mahanap ko rin siya. Alam mo, sigurado ako kung buhay pa nga sila. Nakatakda talaga yung panahon ng pagkikita nyo. Hindi ngayon, hindi bukas, pero may panahon. Kaya magpahinga ka muna, pre Magbigay ka ng oras para sa sarili mo. Huwag puro hanap ng hanap. Doon ko napagtanto na tama naman siya. Kaya ginawa ko rin ang bagay na yon. Hindi ako naghanap. Huminto ako at nagbigay ng oras para sa sarili ko. May ilang taon pa ang lumipas noon. Paiba-iba ako ng trabaho. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa lugar kung saan din si Jomar nagtatrabaho. Sa trabaho naman na yon, doon ko nakilala si Risa. Ang sabi ni Jomar, bigyan ko raw ng pansin para naman makalimutan ko si Maribel. Ginawa ko rin naman yon at pinakisamahan siya. Ano? Pasado ba? Ewan ko nga Pero tama ba to? Babae siya pero siya yung dumidiskarte sa akin? Ikaw yung dumiskarte, pre. Ayoko nga ligawan kasi wala naman akong nararamdaman alisin mo lang muna kasi sa isip mo si Maribel. Titigan mo yung si Risa. Ano na lang, ganito na lang. Isipin mo na lang na mahal mo si Risa. Ano? Siraulo ka ba? O naman ganyan. Paano kung hindi pala kaya? Di makakasakit lang ako ng babae. Ay, naku. Ayokong gawin panakip butas yan. Kawawa. Baka isumpa ako ni Lord. Alam mo naman, may takot ako sa karma, no? Ay, naku. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Pero nang umabot ako sa 1 buwan sa trabaho noon, lalong umingay ang panunukso ng mga katrabaho namin kay Risa sa akin. Tapos si Risa noon, hindi rin nahihiyang aminin sa lahat ng nararamdaman niya sa akin. Habang inaamin niya araw-araw ang pakiramdam na yon, lalo naman akong nasasakal. Pakiramdam ko tuloy may obligasyon akong ayaw kong gampanan. Ayoko rin naman kasing mapahiya ang babae sa harap ng lahat ng tao, lalo na't masyado siyang lantad. Risa, tinatawag ko nila. Sabay ko na raw sa tanghalian. Ay, ayoko. Kay Dave na lang ako sasabay mamaya sa second batch na. Ano? Kay Dave ulit? Lagi ka na lang kay Dave sasabay Ganun talaga. Kapag mahal mo yung tao, gusto mo lagi siyang kasama. Kaya wala ka nang magagawa sa akin, Dave, ha? Kapag sinabi kong gusto kita, gusto talaga kita. Wala na, pre. Hinigpitan ka na. Bahala kayo dyan. Oo nga pala, Dave. Fiesta kasi sa amin sa susunod na araw May misa sa simbahan. Gusto kong magsimba kaso gusto ko sana kasama. Ikaw, Dave Pwede ba? Ano? Layo kaya ng barangay nyo. O sige na, Dave. Pagbigyan mo na. Ito naman, At saka walang problema yun. Di susunduin kita. Walang layo-layo sa akin, no? Basta ikaw. Ginagawa mo na naman akong babae, Risa Nangya ka talaga. Kasi hindi mo yan ginagawa sa akin Di ako yung gagawa sa'yo.
Natawa naman nun si Jomar nang magpakawala ako ng malalim na hininga. Dahil naman nun, nang kami na lang dalawa ay muli ko na naman siyang kinausap. Natulungan akong mapalayo si Risa sa akin. Sobrang umaasa kasi sa akin yung babae. Kahit wala naman akong pinapakitang motibo sa kanya. Natatakot rin kasi akong prangkahin siya. Dahil natatakot naman akong makonsensya kapag nakita ko siyang luha na kapag sinabi kong ayoko sa kanya. Kung masakit para sa isang lalaki ang matanggihan, alam kong mas masakit kapag sa babae nangyari yon. Ano ba yan? Kasalanan nyo to eh. Inumpisahan nyo kasi. Bakit hindi mo nila kasi pagbigyan? Wala naman kasi ako nararamdaman, pre. Di pag-aralan mo. Ay nako, paulit-ulit na naman tayo dyan eh. Di gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Pero masakit nga lang. Di mo rin naman kaya, no? Ayaw mo kasi masaktan siya. Pero pre, kung halimbawa masaktan siya, di mo kasalanan yun kasi wala ka namang ginagawa tapos siya meron. Pero yung tungkol sa piyesta, gawin mo na yun. Pagbigyan mo na. Sasama din naman ako eh. May madre ba doon? Malamang may misa na mangyayari. Malay mo may binyagan o kaya kung ano pang ganap na involve yung madre. Kaya may madre talaga doon. Pero sigurado naman ako na hindi si Maribel yung isa sa kanila. Relax ka lang. Ikaw naman Nang sumapit nga ang araw na yon, pumunta nga kami. Hindi na ako pumayag na sunduin pa ni Risa kasi medyo nakakababa na rin ang pagkalalaki. Maliit lang naman ang barangay nila at hindi ganun karami ang mga tao. Yung mga bahay nga doon hindi magkakalapit. Pero syempre, may malaking sound system doon na nagpaparamdam na fiesta talaga. Risa, talagang bundok na bundok pala talaga dito sa inyo, no? Kamusta naman yung aswangan dito? Ay naku Dave, walang ganun dito. Ano ka ba? Takot lang nila. Doon nga sa amin, nagpaparamdam pa yung aswang tapos dito wala. Syempre, may naririnig din pero hindi naman sila makalapit. Mga expert kasi yung mga tao dito sa paggamit ng pangontra laban sa aswang. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung sa bagay, hanggang gano'n naman sila eh. Magpaparamdam, mananakot, pero takot naman sumugod. O teka lang, nandiyan na yung pare Tara na dun sa simbahan. Maliit lang naman yung simbahan namin dito pero syempre, yung kapitan namin kumukuha ng pari sa baba para mabigyan naman ng pansin tong barangay namin. Lagi lang kasing katekesis yung nagaganap dito. Isang van rin noon ang dumating. Bali wala pa yun sa akin kaya sumunod ako kay Risa na pumasok sa loob ng simbahan. Tila ang pari noon, pagkarating ay magmimisa agad. Kaya ang mga tao ay nakapwesto na rin kaagad. Marami ring bata na bibinyagan roon. Yung paningin ko, nakagala lang sa mga bata. At hindi pa ako nakatingin sa mga dumarating. Pero si Jomar pigang-piga talaga sa braso ko. Aray ko naman. Bakit ba, Jomar? Tignan mo kasi, pre. Baka tumakbo ka pa uwi, Huwag mong gagawin yun. Bakit ba? Ano ba yan? Kasi tignan mo, Ayun, yung bagong dating. Ano ba kayong dalawa? Ano bang meron? Si father lang naman yan at saka dalawang madre. Pero nang tingnan ko ang sinasabi ni Jomar, para na lang akong na-estatwa sa kinatatayuan ko. Hindi ko kasi akalain na makita si Maribel roon. Gusto kong maiyak at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nasasabik ako sa kanya pero nasasaktan dahil sa suot niya. Teka nga, paano nangyaring nandito siya? Hoy, sino ba yun? At saka, ba't ka ba umiiyak dyan? Hoy Dave, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Teka lalabas muna ako. Bibili lang ako ng tubig. Parang Jomar, diyan ka lang Sigurado ka? Baka uwi ka Hoy, teka lang Dave, sasamahan na kita. Teka lang Risa, una siya sundan.
Dito ka lang. Bakit ba kasi? Gusto ko samahan eh. Basta. Inom lang yun ng tubig. Dire-diretso lang ang lakad ko noon. Pero yung luha ko talagang rumaragasa. Ang hirap pala ng ganon. Sa tinagal-tagal na panahon ay siya pa rin, tapos makikita mo siyang nakasuot ng kasuotang pangmadre. Pero huminga lang ako ng malalim noon at pumunta ako sa tindahan at uminom ng tubig. Tumutulo ang luha ko noon habang lumalagok at alam kong hindi pa niya ako nakikita. Ang ginawa ko na lang noon, tumayo sa ilalim ng puno ng mangga at doon ay naghintay sa dalawa. Makalipas ang siguro higit 1 oras, tapos na rin yung misa. Hoy Dave, bakit naman hindi ka na bumalik doon? Kanina pa kitang hinihintay doon eh. Ito naman si Jomar, pupuntahan kita pero pinipigilan naman ako. Kasi nga, para naman makahinga tong isa. Buntot ka kasi ng buntot eh. O ano, tapos na ba? Tara na, alis na tayo. Hoy, Jomar, pero teka nga. Tinuro ka nung madre kanina eh, tapos nginitian mo rin. Magkakilala ba kayo nun? Magkaklase kami nun dati. Ay, ganon? Kaya lang naman natandaan ni Maribel si Jomar. Dahil minsan na silang nagkita nung mga teenager pa lang kami. Unang bisita kasi namin nun sa lugar ay magkasama kami ni Maribel. Kahit ilang taon na silang muling nagkita, kilala pa rin nila ang isa't isa. Isang beses lang nung bumisita si Maribel sa barangay namin noon. Hiniram kasi siya ng mama kong umampon sa akin para lang mapagbigyan ang mga gusto namin noon. At siguro, ito na ang ikalawang pagkakataon na bumisita siya. Grabe no, may kaibigan pala talaga kayong madre. Ay nako mamaya, imbitahin natin yung kumain sa bahay. Baka pwede yun, di ba? Pagkatapos nila dun kilakap, tawagin nyo ah. Si Dave yung tanungin mo kung tatawagin niya. Kasi kung kaibigan ko si Sister Maribel, mas kaibigan niya yun. Sabay kasi silang lumaki sa isang lugar. Mula dito hanggang Maynila. Ay talaga ba? Buti nung nagmadre siya, hindi nagpari itong si Dave, no? Nakakasawa daw kasi manermon. Pakiramdam ko noon, mas lumaki lang ang problema ko kay Risa noon. Gusto ko lang naman sana ang makiramdam din siya. Kasi sa ginagawa ko, alam kong nahahalata niyang wala akong gana, pero tila nagbubulag-bulagan lang yata siya. Umuwi lang kami noon sa kanila at kumain rin. Pagkatapos kumain, lumabas ako sa bahay nila. Kasunod kasi na bahay nila noon ay ang bahay ng kapitan nila. At alam kong sa loob noon ay kumakain si Maribel, kasama yung mga kasama niya. Oh, Dave, ba't hindi mo lapitan? Hanggang tanong ko na lang ba? Ganun ba? Nagkita kayo kanina? Oo, pero hindi kami nag-uusap. Pero nagtanong siya nang dumaan siya sa harap ko kung nasaan ka. Oh, anong sabi mo? Yung sabi ko, nasa labas ka lang. Kasi nandun ka naman talaga eh. Hindi nga alam ni Risa kung sino yung tinatanong niya. Pero, pre, nasasakal ako ng sobrang lapit kay Risa. Wala pa nga akong ginagawa, oh. Anong gagawin natin? Ganun na talaga siya sa'yo eh. Nasanay na kasi hindi ka naman umiimik. Hindi ba halata yung distansya ko? Malamig na nga ako, hindi niya pa ba ramdam yun? Kasi pre, kaya ko niyang tiisin. Alam ko ramdam niya pero pinapaasa niya yung sarili niya hanggat alam niyang single ko. Mahalin niya na lang siguro yung sarili niya. Kung puro ako. Ayun na. Nababas si Maribel. Yung nakatingin na dito. Paano na yun? Sino lalapit? Sige na. Babalik na ako sa loob ah. Tinapik niya lang ako sa balikat noon tapos pumasok rin siya. Ako naman, biglang hindi na alam ang gagawin. Hindi ko na alam kung paano magpanggap na parang wala lang. Pero nang makita ko siyang humakbang palapit at nakangiti pa, humakbang na rin ako.
Oy, Dave. Akala ko hindi mo ko papansinin eh. Oh, bakit ko naman gagawin yun? Kasi alam kong kanina mo pa akong nakita. Abala ka kaya hindi ako lumapit kanina. Tsaka bagay pala sa'yo yung suot mo, Maribel. Ang bait-bait mong tignan. Kumusta ka na? Hindi mo na ako binisita dun na. Tapos yung number mo, hindi na rin matawagan. Nagpalit ka na ba ng number tapos hindi mo man lang ako naalala? Totoo niyan, nawala ko kasi yung number mo. Ay, ganun? Talaga ba? Anong balita kay Lola? Wala pa rin ba? Wala eh. Napagod na ako kaya tumigil na ako. Ay, tumigil ka nga pero mukha ka namang malungkot. Sa bagay, 2 magulang yung nawala sa'yo eh. Pero ako, hindi lang magulang ang nawala sa akin nung ilang taon nang hindi ka nagparamdam. Pakiramdam ko nga nawala ka na rin. Pasensya na kung nararamdaman mo yan ha. Ano ka ba? Pero alam ko naman na ayos ka lang. Lagi kong pinagdadasal na ayos ka lang kaya panatag na rin yung kalooban ko. Tsaka tumangkad ka lalo ah. Saan ka na nakatira ngayon? Hindi naman. Pero doon pa rin sa atin. Pero sa ibang bahay. May sarili na akong bahay. Talaga? Nagpatayo ka ng sarili mo? Hindi, binili ko lang. Pero ikaw, ba't ka nandito? Naku, nung nakaraang linggo pa ako nandito. Kasama kasi ako sa lumipat dito sa bayan, sa simbahan. Di ko kasi alam kung nasan ka eh. Tsaka diba, wala nga akong kontak sa'yo. Ay, pasensya ka na talaga ha. Oh, ito. Ilagay mo yung number mo. O sige, akin na. Tsaka bisitahin mo ko lagi sa simbahan ha. Oh, malapit na ulit ako sa'yo. Siguro may girlfriend ka na no, kaya nakalimutan mo na ako. Nako. Wala akong ganun, Maribel. Talaga? Yung babaeng kasama mo kanina. Ayun ba? Kaibigan lang namin ni Jo Marion. Pero, Maribel, pupunta pala kayo sa mga ganitong lugar. Mag-iingat ka ha. Marami aswang dito. Ano ka ba naman, Dave? Pag mahal ka ng Diyos, poprotektahan ka niya laban sa kapahamakan. Kasama ko siya palagi, kaya huwag kang mag-alala. Alam ko naman yun eh. Hoy, Dave! Ay, hello po, sister. Kain ka po sa amin, ha? Hoy, Dave, ayain mo naman yung si sister sa bahay. Hoy, Risa, mamaya na yan. Mag-uusap pa sila eh. Hoy, tawag ka na oh. Ay, nako, sister, ako po yung future girlfriend ni Dave. Welcome po kayo sa bahay, ha? Kain po kayo doon. Naku naman, Risa, yung bibig mo, itikom mo yan. Ganun ba? Future girlfriend? Ay, naku, kakainis naman. Maribel, hindi ko siya girlfriend. Pero sabi kasi niya... Hindi ko siya mahal. Paano yan? Mukhang... Wag mo na lang isipin. Basta Dave, sinasabi ko sa'yo masamang manakit ng babae. Hindi ko naman siya nililigawan eh. Tsaka hindi ko mahal yan. Ganyan lang talaga siya at hindi ko alam yung gagawin ko. Dave, magpakatotoo ka. Maiintindihan naman niya kung ayaw mo talaga. Basta wag kang mananakit ng babae Iwasan mo yung ganun. Kung ayaw mo sa kanya, kausapin mo siya. Kasi mukhang umaasa eh. Kapag tumagal kasi yan, mas masakit yan para sa kanya. Mahina lang akong tumango at bigla akong nanibago sa trato niya. Para siyang naging ina sa akin at ako naman ay otomatikong nirespeto yon. Pinagbigyan niya rin si Risa na kumain sa kanila. Si Risa naman, halatang tuwang-tuwa na pinagsisilbihan siya. Pre, parang nakakaawa naman si Risa. Kung alam niya kayang si Maribel yung... Stoy, huwag mo na ituloy. Baka meron makarinig eh. Sige na nga. Oo na. Basta alam mo na ibig ko sabihin. Lumabas na lang ako noon at nagpahangin. Naiinis ako.
nakokonsensya at nasasaktan. Yun ang mga nararamdaman ko nung panahong yon. Tingin ko na kasi nun sa sarili ko makasalanan. Naudlot lang ang ganong pag-iisip ko nang biglang may nagkagulo. Parang may nag-aaway sa kalsada kaya napapunta ako doon. Ang bangayan nila, isang tao ang tinatawag ng kaaway niya na aswang raw siya. Ang taong pinagbibintangan naman, humihingi ng pruweba dun sa nagagalit sa kanya. Uy pre, ano meron dyan? Sabi kasi ng taong yun, itong taong to aswang daw. Nangihingi ng pruweba bilang patunay na aswang siya. Wala naman siya naibigay. Bakit niyo tinatawag na aswang? Kasi yung anak daw niya, inaaswang daw. Nagpatuloy kami sa pakikinig nun sa kaguluhan. Tulad nga ng sabi ko, ayon sa una kong narinig kanina, ay kasalukuyang nilalagnat pala ang anak ng taong nanunugod ng away. Praning na ito kasi nasa panganib na ang buhay ng anak. Maya-maya naman, may isang matandang nagtanong kung nasaan ang bata. Ang sagot ng lalaking umiiyak ay nasa bahay lang nila. Inutusan ito ng matanda na dalhin ang bata sa bahay nila. Lola pala yun ni Risa at sumunod naman ang lalaki. Nang bumalik naman ito ay dala na nito ang bata na nasa edad siguro 1 taong gulang at namumutla nga ito. Dave, ayos lang ba yung bata? Pahawak nga ako. Nahawakan nga ni Maribel ang bata pero sandali lang dahil hinila ko siya agad. Kung hindi ko kasi siya hinila ay maaapakan siya. At nakita pala ni Risa ang ginawa ko. Pero mas pinili niyang sumunod sa lola niya sa loob ng bahay. Kami naman noon ay naghintay lang ng resulta. At makalipas nga ang ilang minuto, umiyak na yung bata. Pumasok ang ama nito at natuklasan na wala na itong lagnat. Ano yun? Magaling na kaagad? Bilis naman nun. Oo naman no, okay na yung bata. Ligtas na kagad siya. Ang bilis naman nun. Anong ginawa nyo? Basta marunong yan si Lola. Inaaswang yung bata Kaya mag-ingat kayo dito may mga gumagala dito. Yung mga pagkain nyo, bantayan nyo ng maigi yun. Maribel, tapos ka na ba kumain? Oo, tapos na rin ako. O siya, tama na yung kain ha. Baka matsambahan tayo ng Yanggaw. Marami na kasi nakakain dito Wala naman siguro dito nun. Pero, paano yung taong pinagbibintang ko kanina? Sigurado na pagbintangan lang yan. Hindi aswang yan, sigurado ako. Oo nga pala, anong oras kaya alis, Maribel? Baka ngayon na din. Pero hindi ko alam kay Father Ikaw, umuwi ka kagad delikado. Tsaka punta ka sa simbahan. Oo, pupunta ako bukas. Risa, punta muna ako kay Father Baka kasi aalis na kami. Ay, sige, ingat po kayo, sister Salamat po sa oras nyo. At pati ako, uwi na rin siguro ako. Ayaw mo na mag-disco, Dave? Siguro, wag na muna. Ay, naku. Makasabay na nga rin. Ano ba naman yan? O siya, sige na, hatid ko na nga kayo. Wag na siguro, Risa. Baka hindi kita mahatid pa uwi. Ay naku, alam mo namang hindi mo ako kailangang ihatid, di ba? Basta, wag na, Risa. Maraming salamat sa pag-imbita Tsaka wag mo na kami ihatid. Mga lalaki naman kami kaya kaya na namin yung sarili namin. Ano yun? Biglang umalingaw-ngaw ang ingay nun. May nagsigawan dahil may natamaan. Nalamig ang katawan ko nang marinig ang salitang natamaan ng madre. Paikot-ikot ako noon at hinahanap ng paningin ko si Maribel. Hindi ko siya makita tapos parang nabibingi pa ako noon. At hindi ko namalayan na sigaw ng sigaw pala sa akin si Jomar. Natauhan lang ako nang sampalin niya ako sa mukha. Dave, ano ba? Si Maribel natamaan! Ha? Si Maribel?
Ano ka ba, Dave? Bilisan mo, hoy! Tinamaan si Maribel sa dibdib! Ano? Maribel! Maribel! Sinong nagpaputok? Diyos ko! Wag! Maribel! Yung sasakyan! Tumawag kayo ng tulong! Kailangan ko ng tulong! Dave, hindi ako makahinga, Dave. Hindi. Huminga ka. Huwag mo ko iiwan. Pakiusap, huwag mo ko iiwan. Jomar! Yung sasakyan, bilisan mo! Maribel, huwag kang bibigit ha. Kapag may nangyari sa'yo, magagalit ako sa kanya. Isusumpa ko siya. Nagpaubaya na ako. Hinayaan kita. Kahit mahal na mahal kita. Nagpakumbaba ako kaya huwag ka mamamatay. Hindi kanya pwedeng kunin. Please, huwag ka pumikit. Mawawalan ako ng respeto sa kanya kapag nawala ka. Dave, nandito na yung sasakyan kaya bilisan mo na dyan! Huwag kang ganyan, Dave. Lumaban ka, Maribel. Bala lang yan. Kaya mo lumaban. Ang totoo kasi niya na sa dibdib ang tama niya. Hindi ko alam kung tagos ba sa puso niya. Basta't nang huminto ang tricycle sa tabi namin noon, agad ko siyang binuhat at kinandong sa loob nito. Sumakay rin si Jomar noon para umalalay at kinuyog naman ng mga tao ang lasing na nagpaputok ng baril noon. Yun ang nakita ko nang umalis ang tricycle. Pagkarating naman namin sa ospital noon, nagwala ako ng malala nang sabihin ng doktor na umaasikaso sa kanya na dead on arrival siya. Hindi totoo yan! Buhay siya! Hindi naman pwedeng ganyan! Dok, buhayin niyo siya! Nakikiusap ako, buhayin niyo siya! Pero, pre, tama na. Wala na siya eh. Hindi ako naniniwala. Hindi pwede yan. Buhay siya, Jomar! Naririnig niyo! Buhay siya! Ah! Dave, ano ka ba naman? Tama na. Huwag mo ngayuntog yung sarili mo sa pader. Dumudugo na yung ulo mo. Tama na yan. Wala akong pakialam. Buong buhay ko minahal ko tong babaeng to. Tinihis ko yung sakit habang tinutupad niya yung pangarap niya. Nagpaubaya ako dahil Diyos siya. Tao lang ako. Nilikha niya lang ako tapos kinuha niya lang sa akin ng ganun-ganun lang si Maribel. Siya na nga yung pinili ni Maribel. Ano pa bang kulang? Ibig sabihin ba niyan, mahal mo si Sister Maribel? Natigilan ako sa tanong niya at para akong natauhan sa pagwawala ko matapos kong marinig yon. Tapos kasunod ng tanong niya, tumulo agad ang luha niya. Umiiyak siya habang tumatango na parang pinaparamdam niya sa akin na naiintindihan niya. Kaya pala, Dave, naiintindihan ko na ngayon. Lisa, patawarin mo ako. Okay lang sa akin yun. Huwag mo nang iuntog yung ulo mo kasi pader yan at saka dumudugo na yung ulo mo. Jomar, may panyo ka ba dyan? Dumudugo na kasi yung ulo niya eh. Oh? Oo, may panyo ako. Oh, ano ba naman kayo? Nakakahawa kayo ha? Akin na nga yan, Dave. Punasan na lang natin yung dugo mo. Huwag mo nang uulitin yan ha kasi ayaw niya yan, sigurado ako. Hinayaan ko lang siya noon na punasan ng dugo ko sa ulo. Hinayaan ko na lang din ang sarili ko na umiyak noon. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Umiiyak ako at umiiyak din si Risa. Si Jomar naman noon ay umalis na lang dahil nahahawa daw siya sa amin. Pero hindi nagtagal, bumalik din siya at may dala na siyang tubig para sa amin. Dahil dead on arrival nga, dinala sa morgue ang katawan ni Maribel. Mahirap pa rin talagang tanggapin at iyak ako ng iyak at dinadamayan lang ako noon ng dalawa. Pero biglang nagkagulo. May tao mula sa morgue ang nag-report na may umatake raw sa kanila at isang bangkay daw ang nawawala. Ano daw yun? Sino daw bangkay ang nawawala? Sandali. Pupuntahan ko. Pre, teka lang. Dave, sandali lang! Hindi ako pinapasok sa morgue kasi may mga humarang. Pero sinabi nila na ang bangkay na nawawala, si Maribel daw yon.
Nagkatinginan kaming tatlo tapos tumulong na din kami sa paghahanap. Nasaan siya? Sino kumuha? Maribel! Pre, teka lang. Paano ko ba ito sasabihin? Dave, hindi kaya nabuhay siya? Nabuhay? Ewan ko. Hindi ko alam eh. Ikahalang to ng baliw kong pag-iisip. Kaso nawala eh. Sino naman nagnakaw, di ba? May magnanakaw ba ng bangkay? Tama ka. Baka nga buhay siya. Ano? Naniwala ka naman. Hoy, Dave! Sa totoo lang ay para na akong baliw noon. Tumakbo ko noon palabas ng ospital. Pumara ako ng tricycle at mabilis rin silang nakahabol kaya nakasakay. Ewan ko, pero pakiramdam ko noon gusto kong umuwi. Umuwi naman nga ako. At pagdating ko sa bahay, hinanap ko pa si Maribel. Maribel, nandito ka ba? Dave, hindi sasagot si Maribel kasi nga... Paano kung nandito siya, di ba? Paano kung nabuhay nga siya tapos dito siya pumunta? Pero pre, hindi alam ni Maribel na dito ka nakatira. Tsaka patay na siya. Paano nga kung nabuhay? Ano? Paano naman mangyayari yun? Dahil nga madre siya. Mali natin naawa yung Diyos sa akin. Minahal ko yung madre niya, di ba? Kasi sabi ko, nagpaubaya ako buong buhay ko. Nirespeto ko siya. Mali natin ibalik niya sa akin si Maribel. Oh, di ba? Teka, ba't ganyan yung tingin niyo sa akin? Mukha na ba akong baliw? Baliw na ba ako? Sige, kayo yung mawala na mahal sa buhay. Mahal na lihim lang. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Tinago ko lang at tiniis ko. Tama na yan, Dave. Kailangan mo na magpahinga. Sige na. Magpapahinga ako ng ganito. Ayoko. Kailangan ko siyang mahanap. Ano ba kasalanan ko? Bakit siya? Kung mali-mahalin yung madre, dapat ako na lang yung pinatay niya, hindi siya. Dapat sa akin na lang tumama yung bala na yun. Bakit sa kanya pa? Ang daya naman nun. Ang daya naman nun, sobra! Hindi rin ako iniwan ng dalawa sa ganong sitwasyon. Dumating rin ang oras na napagod ako sa kakaiyak at sa kakasigaw ko. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Nang magising ako ay gabi na at si Jomar lang ang nandun kasama ko. Pre, nagluto si Risa bago siya umalis. Sabi niya, kumain ka daw. Si Maribel, bumalik na ba? Pre, paano ba mabalik yun patay na yun? Tsaka huwag ka na magtanong ng ganyan. Gabi na natatakot ako dito Oh, teka, saan ka pumunta? Sa simbahan. Ano? Pre, ba't mo ba iniisip na umuwi siya dun? Para siyang desperadong napakamot ng ulo. Bumuntot rin siya sa akin nang umalis na ako at gusto kong pumunta ng simbahan. Wala nang masakyan noon kaya naglakad kami at sobrang lalim na ng gabi noon. Paulit-ulit pa siyang nakikiusap sa akin sa daan kahit na gabi na. Pre, ano ba yan? Maaswang tayo dito sa ginagawa mo Bumalik na tayo. Masukal na masyado itong parting to. Bumalik ka na lang. Huwag mo na akong pilitin. Kailangan ko makarating na simbahan. Magdadasal ako. Magmamakaawa ako kung kinakailangan. Ibalik niya lang si Maribel sa akin. Pero, bahala na nga. Bahala na si Batman. Sasamahan na lang kita kahit anong mangyari. Malayo na yung bayan sana hindi ka pagod pagdating mo. Kawawa naman yung pagkain na niluto ni Risa. Walang kumain. Mukhang masarap pa naman yun. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko noon. Tapos biglang humangin. At sa totoo lang ay kinilabutan rin ako. Kasi ang hangin na yon, tila likha ng hindi normal.
Kasunod nun ay nakarinig ako ng angil. Si Jomar noon ay lumapit sa akin at tinig ko sa hingal niyang takot na takot siya. Pre, Dave, narinig mo yun? Mukhang hindi tayo ligtas dito. Sana hindi mo naisip na lang na sumunod kay Maribel, no? Kasi gusto ko pa mabuhay eh. Peste, meron talaga. Pre, merong aswang. Anong gagawin natin? Hoy, sumagot ka naman. Naku naman Maribel, ano bang ginawa mo sa kaibigan ko? Dapat hindi ka na lang nagmadre. Nagmahalan na lang sana kayo. Eh kung nagmamahalan naman kayo, hindi niya maisipang pumunta dito para hanapin yung tatay niya eh. At sigurado doon pa lang may anak na kayo at hindi kayo babalik dito. Hindi ka pa nabaril nun. Eh kaso ikaw, pamadre-madre ka pa eh. Nasaktan tuloy itong isa. Eh hindi ka na nga niya nakuha, namatay ka pa. Ay Diyos ko pre. Hoy, hindi ka ba natatakot? Broken ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Eh grabe naman yung puso mo, walang paawat. Eh wala naman lugar yung takot dyan. Diyos ko, kaluluwa ni Maribel. Sana nagsisisi ko ngayon. Tignan mo to si Dave oh. Naglalakad na parang baliw. Naku, wala pala siyang jealous oh. Grabe naman ang epekto mo sa kanya. Hirap na hirap siya kalimutan ka. Diyos ko, aswang huwag ka na muna sumugod. Maawa ka, iba na lang muna. Broken hearted pa naman yung kasama ko. Hindi ito makakalaban sa'yo. Susunod na lang, sige na. Dinadaan niya na lang sa pagdaldal ang takot niya noon. Buti na lang, biglang nawala rin ang aswang at nakalagpas na rin kami sa medyo magubat na daan. Nakarating kami sa kasunod na barangay at wala rin kaming masakyan roon. 2 oras ang ginugol namin sa daan bago kami nakarating sa bayan at agad akong tumungo sa simbahan. Grabe, sa tagal ko nabubuhay dito sa mundo, ngayon ko lang nagawang lakarin mula sa atin papunta dito. Akalain mo nga naman nagawa ko yun. Tapos ano bang gagawin mo dito? Ay, ano yun? Sarado yung simbahan, no? Sa kabila, sigurado bukas yun. Eh pre, alam mo ba yung simbahan yung kadalasan pinamamahayan ng multo? Eh mamaya ko ano yung marinig natin dyan eh. Pero hindi ako nakinig. Umikot ako at pinuntahan ng maliit na pintuan na nakabukas. Sa gilid lang yon ng simbahan at pumasok na ako sa loob. Mula sa pintuang malaki, lumukod ako ron at nagmakaawa. Muli akong umiyak at nakikiusap na ibalik niya lang sa akin si Maribel. Hindi ko na talaga naiintindihan ang salitang imposible noon. Naniniwala kasi talaga akong babalik ang babaeng mahal ko kapag ginawa ko yon. Hindi ko alintana ang tigas ng semento sa tuhod ko. Di bali nang masaktan ako roon, basta't alam niyang matindi ang pagsusumamo ko. Nakarating ako sa harap noon na umiiyak na humahalik pa sa sahig. Nakikiusap mo ko. Nagmamakaawa ko. Kahit sa'yo na ho siya. Basta buhay lang po siya. Alam ko naging masama ako pero kilala kita at nire-respeto. Sobra ako nagpapasalamat sa buhay na binigay mo. Kahit wala akong karapatan na makasama yung mga mahal ko. Pero huwag naman ho si Maribel. Siya na lang yung natitira sa akin. Gaano ba ako makasalanan? Dahil ba minahal ko kahit madre siya? Ikaw yung nagbigay sa akin ng pusong ito. Pero tinangka ko talaga kalimutan yung nararamdaman ko. Pero hindi ko talaga kaya. Tiniis ko ito nang walang dinadamay na iba dahil alam ko mali yun. Nakakaawa naman si Dave. Makaluhod na nga rin. Lord, pagbigyan mo na siya. Mabait naman yung pare ko eh. Ako pa nga yung may kasalanan dahil tinukso ko siya kay Risa. Mali pala yun eh. Pero hindi siya pinatulan dahil hindi niya mahal. Kahit nasasaktan, hindi niya ginamit si Risa para makalimot. Ako na lang yung parusahan mo pero huwag naman yung sobra ah. At saka, maawa ko na rin sa kaibigan ko.
Wala siyang tsinelas at naglalakad na nakaluhod oh. Nagmamakaawa sa inyo. Buong buhay niya hinahanap yung tatay niya. At hindi mo rin binigay yun. Kaya kahit si Maribel na lang oh. Buhayin niyo po siya, Lord. Karapatan nila magkaroon ng himala at magmamahalan. Sa sobrang pagod rin noon ay dun na kami nakatulog. Nagising ako dahil sa isang tapik. At yung pare ng simbahan yon. Naikwento ko sa kanya na nawawala ang bangkay ni Maribel sa morgue. At nawiwindang siya sa nalaman niya. Pero sa kabila ng gulat niya, kinausap niya ako ng mahinahon. Kinumbinsi niya ako kung paano tanggapin na wala na talaga siya. Dinala niya rin ako sa loob at nakita ko ang mga kasama ni Maribel na mga madre doon. Ang ilan sa kanila ay nagluto pa at sinabing paboritong luto raw yon ni Maribel. Kinain ko naman yon habang umiiyak at kasama ko pa rin si Jomar noon. Pagsapit naman ng tanghali, umuwi na kami. Sinamahan pa rin niya ako sa bahay. At si Risa lang ang tila hindi na ako binisita. Dave, gusto mo ba kumain ulit? Ipapainit ko yung niluto ni Risa. Sayang naman yun kung hindi mo kakainin. Mamaya na siguro. Baka mamaya mapanis lang yun. Sige na, kawawa naman yung nagluto para sa'yo. Ipapainit ko na yun ha. O siya, sige. Ginawa nga niya ang gusto niyang gawin. Pagkatapos noon ay pinaghain niya na din ako. Kahit na nasa malungkot akong sitwasyon, tinikman ko pa rin ang luto niya. Masarap din yun dahil putsero, pero konti lang ang nakain ko dahil nga wala akong gana. O sige, ayos na yan. Ang importante, kumain. Jomar, pwede bang iwan mo muna ako dito? Tsaka salamat talaga ha. Magtrabaho ka muna. May absent ka na eh. Huwag na. Baka mamaya kung ano pa yung gawin mo eh. Matutulog lang naman ako dito eh. Nanatili nga kami sa bahay ko at talagang hindi rin siya umalis. Pero nung hapon ay nagpaalam siyang uuwi muna para maligo at babalik din daw siya agad. Ako naman, nakatulog at dinalaw ng isang panaginip. Panaginip na parang binalikan lang ang panahon na naligo kami ni Maribel sa ilog. Tapos nawala siya doon at lumusot siya sa balon. Napabalikwas naman ako ng bangon nang magising ako. Sa dati namin lugar yun ha. Pero bakit yun yung panaginip ko? Nandun ba siya? Mabilis akong bumangon noon. Nagsuot lang ako ng tsinelas at lumabas. Sinara ko lang ang bahay ko bago ito iwan. At nakita ako ni Jomar na pabalik na pala. At agad siyang nagtanong kung saan ako pupunta. Pre, nanaginip ako tungkol sa dating lugar namin. Dun sa ilog kung saan siya nalunod at balon na kung saan siya lumusot. Ano? May lusutan sa ilog papunta sa balon? Walang lusutan yung ilog papunta sa balon. Malayo ang distansya nun. Basta, ang pinupunto ko lang, yun nangyaring dating yun. Mahirap ipaliwanag kung bakit at paano. Parang buhay ng tao. Kapag ang patay na buhay, mahirap ipaliwanag yun. Kaya pre, umaasa ako na mayroong paraan para mabuhay siya. Yung panaginip na yun, alam kong may pahiwatig yun. Pero, mahirap pasukin yung lugar na yun, tol. Maraming, alam mo na yun. Basta, walang kahit sinong pumupunta doon ng mga taga rito. Dahil takot sila. Wala na akong pakialam. Basta, lalakasan ko yung loob ko. Pupunta ako sa lugar na yun. Ay, Diyos ko. Eto na naman tayo. Di huwag ka sumama. Hindi kita pwede pabayaan. Reklamo ka kasi ng reklamo eh. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin? Hindi. Makikita ko pa si Maribel ulit. Nasa Earth tayo, Dave. Earth. Planet Earth. Yung mga ganyan, hindi sa Earth nangyayari yan. Basta. Inuulit ko. Makikita ko pa ulit si Maribel. Tapos. Ay,
Ay, naku. O sige na nga, bahala ako. Sumunod din naman siya sa akin at pinuntahan nga namin ang lugar na yon. Marami nang nagbago roon at parang naging purok na rin. At yung ilog, hindi na ito kasing lalim ng dati. Nagpatuloy lang kami noon hanggang sa nakarating kami sa ilog kung saan kami naliligo noon. Madilim na rin noon. Siguro mga nasa 6:00 na ng hapon. May mag-iina roon na nadatna naming nagbibihis na ang mga bata. Tila katatapos lang nilang maglinis ng katawan. At nang buhati na ng ginang ang isang batang maliit, napatingin ito sa amin. Pero sandali lang yon dahil umalis din ito agad kasama ng mga bata. Oh, di ba? Iba yung ugali ng mga tao dito. Mga masusungit. Ito yung lugar namin noon. Tsaka dyan kami naliligo ni Maribel. Tapos dyan siya nalunod, dyan sa ilog na yan. Tapos yung balon, ayun, nandun sa taas. Pero wala dito si Maribel eh. Ay, nako. Bakit ba kasi kailangan ko pa pagdaanan to? Oo. Teka, huwag mo magpapakamatay dyan ha. Uy, ano gagawin mo? Sana maliligo ka lang dyan ha. Lumusong ako sa tubig at nilublob ko ang katawan ko roon at pumunta pa ako sa gitna. Pero hindi na yun malalim dahil hanggang leeg ko na lang ang tubig. Pero ang nasa memorya ko noon ay ang eksena ng nakaraan. Yung gusto ko siyang iligtas pero hindi ko magawa. Dahil doon ay naiyak ulit ako. Bakit ngayon ko lang napagtanto? Noon pala gusto kita iligtas pero hindi ko yun nagawa. Ngayon gusto kita iligtas pero hindi ko na naman magawa yun. Hoy pre, di kulang ha. Walang ano. Pero habang nilulublob ko ang sarili ko roon at sumisisid ako sa ilalim, biglang may nakapa akong bagay sa buhangin. Kinuha ko naman yun at pinakiramdaman. Parang kwintas pero malaki. Parang rosaryo sa pakiramdam ko. At nang umahon ako, itinaas ko ang rosaryo para mas titigan pa. Hindi ko masyadong makita dahil medyo madilim na nun. Buti na lang may baong lighter si Jomar. Ano yun? Teka, ba't nandyan yun? Nakita kong hawak yan ni Maribel ah. Jomar, sigurado ako sa kanya to. Dahil naman doon ay bumalik ako sa tubig. Iniwan ko kay Jomar ang rosaryo na yon. At sinubukan kong hanapin ang katawan ni Maribel sa ilalim. Pero wala. Malabo talagang mahanap ko siya roon. Ano? May nakita ka? Madilim na ah. Wala kang maaninag dyan sa tubig. Jomar, sa tingin mo, ba't kaya nandito yung rosaryo niya? Siguro, posibleng nandito yung katawan niya. Ano? Ang tanong, paano siya napunta dito sa morgue siya nawala? Kaya nga may posibilidad na nandito siya. Kasi nga nawala sa morgue. Sumisid ulit ako noon at kapa ako ng kapa sa buhangin. Pero wala talaga akong nakapa. Matagal kong ginawa yon hanggang sa dumilim na talaga. At si Jomar naman noon, nanahimik na lang at pinapanood ako sa ginawa. Bigla naman kaming nakarinig ng ubo ng babae. Oh, pre, narinig mo yun? May umuubo. Siya yun, nandito siya. Ano siya? Si Maribel? Saan? Sa may balon. Ano? Maribel! Maribel, nandito na ako! Hoy Dave, huwag ka tumakbo! Sandali lang hintayin mo ako! Hinawi ko ang mga damo papunta sa balon na yon. Tila hindi yon naalagaan ng mga taong nakatira roon. At nang makarating na nga ako sa balon, may isang babaeng umiiyak na naghuhugas ng mga kamay sa balon. Maribel? Maribel, ikaw ba yan? Pre, uy, ano?
Nandiyan ba talaga? Maribel? Alam ko ikaw yan. Kilala ko yung hikbi mo. Ikaw yan, di ba? Dave! Ikaw nga. Maribel, buhay ka. Sinasabi ko na nga ba, may ibig sabihin yung panaginip ko. Maraming salamat at buhay ka. Diyos ko, Maribel. Hala, ikaw nga. Paano ka nabuhay? Diyos ko, maraming salamat at binalik mo siya. Maraming salamat to. Niyakap ko siya ng mahigpit noon at siya naman ay umiyak sa balikat ko. Halos ayoko siyang bitawan sa pagyakap ko. Iyak ako ng iyak noon sa sobrang pasasalamat. At si Jomar noon, nakatutok lang ang ilaw niya sa amin. Ilayo mo na ako dito, Dave. Dave, ayoko na dito. Oo, halika. Yung sugat mo, kamusta? Baka masagi ko yan. Wala na yung sugat ko. Naghilom na. Talaga? Oo, Dave. Umalis na tayo dito. Yung mga tao dito, hindi sila normal. Ano? Basta umalis na tayo. Oo, alis na tayo. Halika. Binuhat ko siya noon at agad kaming umalis sa lugar. Hindi pa ako nagtanong sa kanya noon kung ano nangyayari. Basta't pinapakinggan ko lang ang iyak niya. At nang makalayo na kami, nilapag ko muna siya para makapagpahinga. Maribel, saan ka ba talaga galing? Dave. O ano, may nanakit ba sa'yo? Ano ba nangyari? Maribel, paano ka nabuhay? Kasi dead on arrival ka na sa ospital eh. May taong tumupad sa hiling mo, Dave. Kasi gusto mong mabuhay ako, di ba? Patay na ako, Dave eh. Oh, hindi ka ba masaya na nakabalik ka? Hindi ko matatanggap na wala ka eh. Sa totoo lang, Dave, hindi ko alam. O siya, kung ano man yung rason mo, sa bahay natin pag-usapan. Umalis muna tayo dito. Tara, sumakay ka sa likod ko. Pinuhat ko siya ulit noon at medyo mahina pa ang mga binti niya. Tiniis ko ang bigat niya hanggang sa nakarating kami sa bahay. Inalalayan lang kami ni Jomar at siya na lang din ang nagbukas ng pintuan para sa amin. Maribel, anong gusto mo kainin? Magluluto ako para sa'yo. Sandali lang. Kukuha pala muna ako ng damit mo. Ako na magluluto, pre. Yung pagkain pala niluto ni Risa, baka pwede pa yun. Baka panis na yun, pre. Magluto na lang kaya tayo ng bago. Gusto ko yung niluto ni Risa, Dave. Ganun ba? O sige, Jomar. Pakitignan nga kung baka panis na yun. Kahit panis na yun, kakainin ko pa rin. Ha? Ay. Sige, pre. Painit mo na lang muna. Asikasuhin ko muna to. Pumasok ako sa loob at hindi ko alam kung bakit mas pinipilit niyang niluto ni Risa ang gusto niyang kainin. Pinagbigyan ko na lang siya. Dahil ang importante lang naman sa akin noon, nakabalik na siya. Tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng luha ko noon sa sobrang pasasalamat. Kumuha na lang ako ng damit at short ko na magkakasya sa kanya at lumabas na rin ako. Halika na. Magbihis ka na. Basa na yung damit mo. Damit ko muna yung suotin mo tapos bukas bibili tayo ng bago ha. Halika. Dave, buhatin mo ako. Hindi kasi ako makatayo eh. O sige, halika. Pinuhat ko siya ulit noon papasok sa kwarto at pinaupo ko lang siya sa higaan ko. Nag-aalangan pa ako noon kung ako ang magbibihis sa kanya. Pero katulad ko ay tumutulo rin ang luha niya. At hindi rin siya kumikilos para magbihis. Gusto mo ba ako yung magbibihis sa'yo? Gagawin ko ha.
Basa kasi yung damit mo eh. O sige. Nga pala Maribel, nakita ko yung rosaryo mo sa ilalim ng tubig. Naalala ko dati nung muntik ka na malunod. Doon kita nahanap tapos nakita kita sa balon. Kaya pala parang hinahatak ako na puntahan yung lugar na yon. Dahil nandun ka pala eh. Tsaka ano ba talaga nangyayari? Bumangon ka ba sa morgue o nagising ka na lang sa ibang lugar? Nagising ako na nasa ilalim ako ng tubig. Ha? May lumulublob sa akin. Ano? Seryoso ka ba? Tapos, nawalan ulit ako ng malay. Nagising ako ulit. Nasa higaan na ako nakatulad sa higaan natin dati. Yung papag na gawa sa kawayan. Anong ibig mo sabihin? May bumuhay sa'yo? Hindi ko alam eh. Tapos paglabas ko, alam mo ba kung sinong nakita ko? Oh, sino? Kakilala ko ba? Yung tatay mo. Yung tatay mong umiiyak sa walang buhay na katawan ni Risa. Ha? Si Risa? Oo, Dave. Kaya hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya. Kasi ang buhay ko hindi na sa akin to. Kay Risa to, Dave. Sa sobrang pagsusumamo mo na mabuhay ako, siya na yung gumawa ng paraan para sa'yo. Ano? Sandali nga. Hindi ko maintindihan. Napahawak ako sa ulo ko noon. Natanggal ko na ang damit niya at wala siyang pakialam kung lantad ang katawan niya sa harapan ko. Pero ako kasi, doble-doble ang pagkawindang. Patay si Risa, nabuhay siya, at nakita niya ang tatay ko. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin kong itanong. Nag-iwan siya ng sulat bago niya pinagpalit yung sitwasyon namin. Hinihiling niya dun sa sulat na mahalin din kita at tumigil na ako sa pagmamadre dahil nasasaktan ka daw. Sobrang mahal na mahal ka niya, Dave, at kaya niyang magsakripisyo para sa'yo. Para bang sinasabi niya na wala nang ibang mas importante sa kanya kundi ikaw. Di bali nang mamatay siya basta masaya ka. Ako naman, nagulat ako dahil hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Ang dami kong nalaman pagkagising ko na hirap akong intindihin. At yung tatay mo, biglang nalaman ko na hindi rin pala siya tao. Ano? Nagsakripisyo si Risa? Paano nangyari yun? Paano niya gagawin yun? Imposible yun. Imposibleng ilipat niya yung buhay sa'yo. Aswang si Risa, Dave. Aswang siya. Ang tatay mong aswang ang gumawa ng proseso para mabuhay ako. At si Lola Purita, isa na rin siyang aswang. Yung mutya ngayon ni Risa nasa akin na. Kaya ako nabuhay. At isa na rin akong aswang ngayon, Dave. Ano? Aswang? Si Risa, tatay, pati si Lola Purita, nakita mo? Ang proseso ng pagbalik sa akin nila ng pagkabuhay, hindi yun madali. At masyadong imposible kahit sa mga aswang, Dave. Yung proseso na yun, si Lola Purita ang gumawa ayon sa tatay mo. Dahil mahina na daw siya at matanda. Nagtagumpay nga siya pero hirap nang lumaban yung buhay niya. Kaya oo, nakita ko siya pero patay na. Dalawa sila ni Risa ang nawala kapalit ang buhay ko. Nanlumo ako ng sobra noon. Biglang hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko. Parang gusto ko na lang humiga sa higaan para matulog. Ang pagkamatay ni Risa, pakiramdam ko, isang malaking kasalanan na nagawa ko. Oo nga't hindi ko siya kinumbinse ng gawin yon. Pero sa araw din na yun kasi, nasaktan ko siya. Nakita niya ang pagmamahal ko na hindi pala para sa kanya. Tapos sinakripisyo niya ang sarili niya dahil sa pagmamahal niya sa akin. Kay Lola Purita naman, naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon. Mahal niya si Maribel kahit hindi niya tunay na apo, kaya ginawa niya rin yon. At siguro, iba ang nararamdaman ng tatay ko ngayon. Pero may sama ako ng loob sa kanya. Ang tagal ko siyang hinanap, kaya halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko noon. Bigla na lang akong napagod at nanlumo at parang ayaw ko ng kumilos.
Ano? Wala na si Risa? At aswang siya? Grabe. Hindi halata talagang ginawa niya yun. Binigay niya sa karibal niya yung buhay niya. Ibang klase. Matindi yung pagmamahal na yun. Parang overdose na. Kaya pre, ubusin na lang natin yung niluto niya. Pahingi pa nga ako. Masarap yung lasa, di ba? Hindi ko na kasi ito matitikman pa eh. Pero, Jomar, bakit ganun yung naging sakripisyo? Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako, magagalit o makukonsensya. Hindi naman ang parusang iniwan niya sa akin. Ang hirap lunukin eh. Ano ba talaga nangyayari sa buhay ko? Tsaka bakit kailangan may mawala? Kasalanan talaga ng lalaki yun na ginamit niya yung baril niya eh. Kundi dahil sa kanya, wala sana nangyaring ganito. Naging makasarili ang kinalabasan ko sa sitwasyon. Ako ang humiling at ilan sila na tumupad. Binigay nila ang gusto ko at konsensya ang naging kapalit nito. Pero sa kabila nun, nagiging mahinahon ako kapag nakikita ko palagi ang resulta ng sakripisyo nila. Alam kong katulad ko, nararamdaman rin ni Maribel ang konsensya na yon. Yon ang rason kung bakit siya tahimik. At sa totoo lang nahihirapan akong kausapin siya. Ilang araw naman ang nakalipas. Naibili ko na rin siya ng iba niyang gamit. Nakausap ko na rin siya. At ayon nga sa kanya, ayaw na niyang bumalik sa kumbento. Sapat na ang malaman ng mga kasama niya roon na patay na siya. Kinagabihan naman, may napansin na kong kakaiba sa kanya. Tahimik siya pero sobra siyang pinagpapawisan. Maribel, ayos ka lang ba? Meron ba masakit sa'yo? Lumayo ka muna sa akin. Lumayo ka muna sa akin, Dave. Teka, saan ka pupunta? Basta lumayo ka muna sa akin. Lalabas lang ako at babalik ako mamaya. Hindi, pero gabi na eh. Teka nga sandali. Magiging aswang ka ba? Anong kailangan mo? Sabihin mo lang. Hindi ko pwedeng pagbigyan tong gutom ko. Lalabas lang ako sandali, Dave. Dahil baka masaktan kita. Teka, huwag ka masyadong lumayo ah. May mga aswang di sa labas. Tumakbo na siya noon palabas ng bahay at naiwan akong naaawa sa kanya. Tanging pagbuntong hininga lang ang nagawa ko noon. Dahil aswang na talaga siya at yon ang totoo. May isang oras makalipas noon na naghintay lang ako sa bahay. Pero hindi ako makapaniwala dahil wala pa rin siya. Kinabahan naman ako sa isiping baka may saktan siyang tao. At dahil hindi na ako makatiis, kumuha na lang ako ng jacket. Sinuot ko ang isa at ang isa ay binitbit ko para sa kanya. Lumabas ako noon at pumunta ako sa likuran. Maribel? Maribel, nasan ka? Maribel? Ikaw ba yan? Maribel? Hindi ka pa ba tapos dyan? Alika, tutulungan kita makontrol yan. Baka kasi may masaktan ka eh. May nilalang na biglang sumulpot sa harapan ko. Mas mahaba ng konti ang katawan niya. At ang damit niyang suot, parang punit-punit. Alam kong siya yon. Hinaharap niya kasi ako at parang nagpipigil siyang atakihin ako. Maribel, alam ko, naiintindihan ko. Sinusubukan mong bumalik sa dati mo anyo. Sige na, sikapin mo pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit malala kang halimaw, hindi ako matatakot sa'yo. Mahal na mahal kita, Maribel. Sobra, kaya hindi ako natatakot. Sige na, halika na. Oh, itong jacket mo. Maribel! Ako to, Maribel! Labanan mo yan! Kaya mo yan! Ayos lang yan. Sige, saktan mo ko. Ayos lang. Pero huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo mamaya kapag natauhan ka na. Gumising ka! Gumising ka, Maribel! Habang nasa ganun kaming sitwasyon ay napuno na ako ng kalmot niya. Ginawa ko pa rin ang lahat para pigilan siya. At nang yakapin ko na siya ay biglang may isa pang aswang na inatake siya kaya napasigaw naman ako.
Maribel! Huminahon ka! Teka! Huwag mo siya sasaktan! Umuwi ka na, Dave! Umalis ka na! Sino ka? Tay? Tay, ikaw ba yan? Naamoy ka niya, Dave! Uwi ka na, susunod kami! Pakakalmahin ko lang siya! Tay? Tay, ikaw nga! Sige na, anak! Umuwi ka na! O sige ho, pero mag-uusap tayo ah! Susunod kami! Sige na! Iniwan ko ang jacket sa tabi nila at umalis na ako. Hapding-hapdi noon ang sugat ko na ginawa ni Maribel sa akin. Pagpasok ko sa bahay, ininda ko lahat ng yon, pero umiiyak na naman dahil kausap ko si tatay bilang aswang na. Hindi ko naman akalain na magiging ganun siya at gusto ko pang malaman ang kwento tungkol doon. Inalis ko ang mga damit ko at ginamot ang mga sugat ko. At kasalukuyan akong nasa ganung sitwasyon nang marinig ko ang iyak ni Maribel na papalapit. Maribel? Tay? Sige na, pasok na. Bakit kasi sumunod ka sa akin, Dave? Alam mo namang... Tay! Hindi niya natapos ang panunumbat niya sa akin dahil inuna ko nang yakapin si tatay. Para akong bumalik sa pagkabata noon nang mayakap siya. Sobrang higpit noon na naging dahilan din kung bakit napahinto sa pagsasalita si Maribel. Tay, sa wakas nakita din kita. Ilang taong kitang hinanap. Naghalugog ako ng buong bayan. Yung kabilang bayan pero hindi pa rin kita makita eh. Kamusta ka na? Miss na miss kita, Tay. Anak, patawarin mo ako kung sinadya ko magtago. Ayoko lang makita mong ganito ako. Pasensya na dahil wala akong magawa. Pero, bakit ka ho ba naging ganyan? Teka sandali. Marami kang sugat. Halika, gamutin natin yan. Hinila niya ako papunta sa sofa noon at dinilaan niya ang mga sugat ko. Hindi ako sanay na ganun siya, pero alam ko na ang aswang ay gamot ang laway nila. Habang dinidilaan ng nanay ko ang mga sugat ko, napapatingin naman ako kay Maribel na luhaan. Kitang-kita ko kasi ang konsensya sa kanyang mga mata, pero nginitian ko lang siya at sinabing ayos lang. Maribel, huwag ka na umiyak. Ayos lang ako. Hindi ko kasi dapat ginawa yan, Dave. Ayos nga lang ako. Ang importante, ikaw pa rin yan. Tapos, nandito na si tatay. O sige na, magsuot ka na ng damit. Hindi magtatagal, maghihilom na yung mga yan. Kailangan ho kita dito, tay. Kasi alam niyo ho kung paano kontrolin ito. At ako, hindi ko alam. Oo nga, tay. Dito ka lang. Ang tagal na nating hindi nagkasama, oh. Oo, hindi na ako aalis. Pero tanggap niyo pa rin pala ako. Oo naman. Hinahanap nga kita, di ba? Nakita mo naman na hinahanap ko kayo ni Lola Purita. Pero wala na yung Lola Purita nyo. Hindi niya nakinaya yung pagbuhay niya kay Maribel. Kaya nga po tay, habang nandyan ka pa, bumalik ka na po sa amin. At gusto naming malaman kung anong nangyari sa inyo noon. Dahil lumawala kayo, ilang beses kami humingi ng tulong. Pero walang tumulong. Pumayag kaming mayanggaw ng aswang dahil naisip namin na kapag ganun kami, makakaganti kami sa mga taong kumuha sa inyo. Sobrang desperado na kami noon, kaya nagawa namin yon. Pero nagkamali kami. Hindi pala namin kayang tumawid sa dagat. Nakatakas kami nun, tay. Pinaalam namin sa eskwela na nakatakas kami pero wala yatang nakapansin sa ulat. Dinala kami sa bahay ampunan at doon kami lumaki. Tapos ako inampun, nagpaiwan naman si Maribel. Doon siya nanatili hanggang sa nagmadre siya. Ako naman, nang kaya ko na yung sarili ko, sinubukan kong hanapin kayo. Pabalik-balik ako dito hanggang sa namatay na yung umampun sa akin. Pero wala.
hindi ko pa rin kayo nakita. Pasensya ka na, anak. Nakita ka na namin na ilang beses pero natatakot kami lumapit sa'yo. Baka hindi mo kasi kami matanggap. Tay, kayong dalawa ni Maribel magkauri na. Tanggap ko kayo pareho. Magsimula tayo ulit. Basta't huwag na tayo maghiwalay-hiwalay, Tay. Tumango siyang luhaan noon at yumakap siya sa akin. Hinila ko naman si Maribel para sumali. At simula nga ng gabing yon, nanatili na si tatay sa bahay namin. Pagkasunod na gabi ay siya nga ang pumigil kay Maribel nang inatake siya. Naawa lang ako nun kay Maribel dahil kitang-kita ko kung paano siya nahihirapan. Matapos niya kasing sumpungin ang pagkaaswang, kapag bumabalik siya sa normal ay sobra siyang nanghihina. Alam mo ba, Dave, palagi na lang akong gutom pero yung pagkain na gusto ko kakaiba. Gusto mo bang bumili ako ng manok? Sabi kasi ni tatay, makokontrol mo rin yan. Lumalaban pa daw kasi yung katawan mo sa pagkaaswang. Basta, darating yung araw na makakaya mo din yan. Pasensya ka na sa akin, Dave, dahil naging ganito ako. Maribel, kahit ano ka pa, walang problema sa akin yun. Mahal na mahal pa rin kita. Ang importante, nakasama kita ulit. Hindi na kita pakakawalan pero hindi ka na ba talaga babalik sa simbahan? Hindi na. At kung aapak man ulit ako sa simbahan, gusto ko yung kasama na kita. Ibig mo sabihin gusto mo magpakasal tayo? Oo naman. Gusto ko talaga ng kasal. Kasi kapag may sagradong singsing na yung daliri natin, wala nang ibang mangangahas na gustuhin ka. Kasi ang sakit palang makitang minamahal ka ng iba. Pinagluluto ka, inaalagaan ka, tinutupad yung hiling mo kahit buhay pa niya yung kapalit nito. Bakit ako, yung ginawa ko sinaktan lang kita? Bakit yung ginawa niya hindi ko nagawa? Alam mo ba nung araw na yun, lihim talaga akong nagagalit sa sarili ko. Kasi suot ko yung kasuotan ng isang madre, pero may nasasaktan akong ibang babae at nagbibigay ng pakialam sa'yo. Akala ko nga nobya mo siya eh. Buti na lang pala hindi. Pero nung nagsakripisyo talaga siya, sobrang nakonsensya ako nun, Dave. Pakiramdam ko sobrang makasarili ako. Oh, huwag mo sisihin sarili mo. Ginusto niya yun. Wala sa atin dalawa yung nag-utos. Pero naniniwala ako na lagi siya nasa tabi natin. Nagbabantay siya sa atin pareho. At alam kong ayaw niyang maramdaman mo yan. Kaya tama na. Huwag ka na umiyak. Ito, dadalhin kita sa altar. Paghahandaan natin yan. Tsaka nandito na si tatay, oh. Ano pa bang hinihintay natin, di ba? Pero isang gabi noon, bigla kaming inatake ng buong mag-anak ng aswang. Kasalukuyang sinusumpong nun si Maribel. At dahil may banta sa harapan ko, doon siya mismo nagbago ng anyo. Teka, Dave. Huwag ka sumugod. Hindi mo sila kaya. Pero, anong kailangan ng mga aswang na to, tay? Mga pamilya yan ni Risa. Galit sila dahil sa sakripisyong ginawa na anak nila para sa'yo, Dave. Ano? Ilabas mo, anak mo, Marlon! Ilabas mo pati yung madre na yan! Patay na dapat yan pero binuhay pa! At anak ko ba talaga ang sinakripisyo mo? Hoy, aswang! Ginusto yan ng anak mo! Walang nakiusap sa kanya! Siya yung nagmakaawa na pagbigyan! Nagpalit ng anyo nun si tatay at nakipaglaban sa aswang. Yung bahay talaga nun niransak nila. Lumabas na si Maribel noon para lumaban. At doon mas nataranta si tatay. At ako naman ay kumuha ng itak at pinahiran yon ng bawang at asin. Nasisira na ang bubungan sa taas, kaya mabilis ko ring tinapos ang ginagawa ko. Tay! Anak! Tumakas ka na kapag harap mo sila! Pero tay, hindi ko kayo pwedeng iwan. Nasira na nga ang bubungan ng bahay noon. Marupok na kasi yon kaya madali lang sirain. Wala na akong magawa nun kundi tumakbo palabas. At agad na may nakaharap akong aswang. Pero tinalunan ito ni Maribel at pinagkakalmot ng mahaba niyang mga kuko. Mga kasamahan!
Mag-ingat kayo sa madre. Malakas siya dahil may mutyayang ni Riza. Maribel, mag-ingat ka. Dave, sige na. Tumakbo ka na. Hindi ko kayo iiwan. Halika dito, lalaki ka. Minahal ka ng anak ko pero binaliwala mo lang. Ngayon, mamamatay ka na. Handa ako tumanggap ng parusa. Alam kong may kasalanan ako. Hindi, Dave. Buhay mo ang kukunin nila. Hindi magugustuhan ni Riza kapag ginawa mo yan. Isipin mo kung para saan yung sakripisyo niya. Ayaw ka niya nasasaktan. At kapag hinayaan mong saktan ka ng pamilya niya, hindi niya yan magugustuhan. Ingatan mo ang sarili mo para sa kanya. At gagawin mo yan, Dave. Tama nga naman si tatay. Kinakain ako ng konsensya ko pero totoong ayaw ni Riza na masaktan ako. Pinoprotektahan din ako noon ni Maribel at ako naman ay pinili na lang na lumaban. Dave! Umalis ka na, Dave! Hindi, Maribel. Tapusin natin ito na sa Papatay kita, lalaki ka! Ang pagkamatay ni Riza, hindi yun kasalanan ni Dave. Desisyon niya yun. Ayop ka. Napakalakas mo, animal ka. Mga kabarangay! May umata kay Aswang! Pare! Dave! Bilisan nyo! Nandito na yung mga kasama natin! Atras! May mga tao! Tumakbo ang mga aswang noon pero hindi pa man sila nakakalayo. Sinalubong na sila ng mga tao. Umulan ng putukan noon. Tapos si Jomar noon nauna na sa amin. At minadali niyang magkatawang tao sila tatay at Maribel. Nagulat pa siya sandali nang makita niya si tatay. Umalis kayo kaagad! Bilis! Wala pong nakakaalam ng ibang tao na nandito, Kachong! Jomar, maraming salamat ha. Basta't bilisan nyo na habang abala pa sila sa ibang aswang. Tay, tara na. Maribel, paring Jomar, tatawagan kita ha. Maraming salamat talaga. Tumakas rin kami noon sa barangay. Aswang ang dalawang kasama ko, kaya hindi pwedeng makita sila ng mga barangay official. Buti na lang may nadaklot pa ako noon ng mga gamit ko. 3 jacket pa yon at wallet bago kami umalis. Anak, halika na. Sumakay ka na sa likod ko. Ano, tay? Halika na, para mabilis na. Tara na. Yun nga ang ginawa ko. Mabilis kumilos si tatay bilang aswang at malakas rin. Nakasunod nun si Maribel na nahihirapan pang indahin ang gutom niya. Nang makarating kami sa kasunod na barangay, doon namin siya pinagbigyan para manahimik na. Pumatay si tatay nang nahuli niyang manok at yun ang pinakain niya kay Maribel. Pagkatapos ay nilublob niya yun sa ilog at pinasuot ko naman sa kanya ang jacket na dala ko. Lumayo na kami sa lugar na yon. Naghanap kami ng lugar na mapagpapahingahan para lang sa gabing yon. Nakakita naman kami ng kubo at pagsapit ng umaga, medyo madilim pa ay umalis kami agad. Mabuti na lang tinulungan tayo ni Jomar kagabi. Maasahan talaga yun. Tatawagan ko pala siya pagdating natin sa pier. Pero bibili muna ako ng bagong damit. Anak, maraming salamat ah. Marami kayatang pera. Mayaman po kasi yung umampon sa kanya, tay. Nakuha niya ho lahat yung mana. Abay, totoo talaga yun, anak. Sayang nga po, hindi kayo nagkakilala eh. Iniwan rin ako kakatapos lang ng graduation ko. Pinag-graduate niya lang talaga ako. Hayaan niyo ho, pagdating natin ng Maynila, bibisitahin natin siya sa puntod niya. Anak, tatawid tayo sa dagat ha. Sensitibo kami sa tubig alat. Madali lang yan, tay. Magsuot lang kayo ng jacket tsaka pantalon, sombrero tsaka face mask. Madadala ko din kayo sa Maynila. Saka na lang natin pag-usapan yung pag-control ni Maribel sa alam nyo na. Maraming salamat talaga, Dave, ha? Matapos niyang sabihin yun ay sinandal niya lang ang ulo niya sa balikat ko. Nasa loob na kami ng bus noon at papunta na kami ng pier.
Bumaba lang kami noon para magbihis at sumakay naman ulit. Nakasakay sila sa barko na ligtas sa tubig alat at nakatawid kami noon na ligtas silang pareho. Nakauwi kami noon sa amin at tulad ng inaasahan, namangha ang tatay ko sa bahay na nasa pangalan ko na. Bahay kasi yon ng mama ko na minana ko. Aba, napakaganda naman ng kwartong ito, anak. Para sa iyan, tay. Pero yung isang kwarto na katabi nito, walang natutulog pero kay mama talaga yon. Gusto kong laging buhay yung kwarto na yon para naman maramdaman niyang mahal ko pa rin siya. At si Maribel, sa kwarto mo siya. Ayaw niyang magkabukod kami. Mas gusto niya magkasama kami sa isang kwarto. Abay, ang swerte mo, anak. At lumaki kang mabuting tao. Sobrang bait na nagturo niyan sa'yo. Kung buhay lang sana siya araw-araw ako magpapasalamat sa kanya. Tulad ng pinangako ko rin, dinala ko sila sa puntod ni Mama. Kahit na hindi ko na siya naririnig noon, pinakilala ko pa rin ang tunay kong ama sa kanya. Ma, nakikita niyo po ba yung kasama ko ngayon? Ito si Maribel tsaka yung tatay ko. Nakita ko na po sila. Sayang nga lang kasi wala na si Lola Purita. Hindi ko na siya naabutan pa. Ma, maraming salamat po sa iyo